Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa new project namin sa Lumina Tansa Phase 5. So bali, so far ito po yata yung malaking nahawakan namin project na nasa yung pinaka-extension niya po, pinaka-lot area is 78 po ata o 72. Usually kasi 54 hanggang 63 lang. So itong kay Sir is 72 o 78 po ata. So ito po, yung permit okay na, kaso yung construction ban yata tsaka gate pass is walang magpipirma sa office, kaya possible mapending po yung pagpasok po ng ating mga materyales. Ito nga po palang mga tinanggal na to, doon po yan sa taas. Again, sa second floor kasi is topping lang. So, tinatanggal po talaga namin yan. Imagine, sobrang bigat din yan kung di nyo tatanggalin. Tapos, in a long run, baka po magkaroon ng problema yung pag-install po ng ating tiles. Tapos, share ko nga alam po pala, isa rin po kasi sa problema dito sa Lumina. Actually, common naman na yon. Kahit sa iba pong kahit po sa ibang mga subdivision, pero hindi naman po talagang mga issue. So ito, common na rin po talaga na meron siyang mga crack lines, hairline crack. So ito po, medyo napalaban po kami. Halos 1 week din po namin to ni-repair. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung naging preparasyon namin. Kung gusto nyo po makita yung step by step na sa FB page po namin. So ito po, parang ganyan. Ayan. Parang ganyan po siya. Ayan. Sobrang daming hairline cracks. Sabi po. Sobrang daming hairline cracks. Kaya ang nangyari po dito, hinasa po nila, tapos siniksikan po ng waterproofing. Ayan, tapos nilagyan ng flexiband, tapos pininturahan po ulit. So, dito lang po kami naka-encounter ng sobrang daming crack lines. Ayan. So, ito po pinaka-extension ni Sir. Malaki po ito. Ayan. So, ito po, nakapagpasok po kami ng materyales gawa ng si Ma'am Mickey po kasi ang pinagkuha namin ng gate pass, pero yung ipapasok po namin para sa extension is kailangan ulit po ng gate pass. So ito po, gamit po to o materyales po to sa taas. Tapos pero yung tiles po natin, baba taas na po yan. Ang wala lang po kami is yung sa may parang dito na lang po sa may front extension, tsaka kung mag-wall tiles sila. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na sobrang daming leaks sa kabilang pader sa labas. So nakita po yan namin, ipapakita ko po sa inyo sa video. Kaya po nagiging suggest po namin yung pambiling So eto nga po, kung mapapansin nyo sa renovation ng Ray House Makeover, naka-tiles po yun dito, naka-wall tiles. Hindi naman po kami nag-i-install ng tiles dyan para lang matakpan yung leaks. Ang amin lang po, pag ito po kasi pintura nilagay namin dyan, tapos hindi nyo ma-maintenance yung leaks sa exterior wall, possible po yung mga pintura nyo dito sa loob lolobo. So kung hindi nyo ma-maintenance yung crack lines sa exterior wall, dahil ito is naka-wall tiles, hindi ka mag-aalala na lolobo, mababakbak. So ayun, ang sinasabi naman nila baka naman daw po matanggal yung tiles. Hindi naman po, kasi may mga tiles tayong tinatawag na porcelain, may mga ceramic. So pag ceramic kasi nag-absorb ng tubig, di ba? Ayun. So yun lang naman po yung iniiwasan namin. Hindi po kami nagko-cover dyan para matakpan yung leaks. Again, wala pong garantiya na pag
waterproofing kami sa labas o sa exterior wall is wala nang leaks. Tandaan po natin, ang bahay po natin is nakapatong sa lupa. Meron tayong mga lindol, meron tayong mga bagyo. So, yung mga crack lines na yan, kahit tatakpan na po namin yan, pag gumalaw ang bahay, possible, magkaroon po ulit tayo ng mga crack lines. So, doon po papasok ngayon yung tubig. Ito lang po yung parang alternative na naisip namin since, yan nga, takaw sa leaks, pansin nyo naman yung mga marka. Kaya ito po, iniisulan po namin ng tiles. Since, halimbawa, ang pinakapintura nyo po is white. Pero pagdating po sa portion na takaw sa leaks, naka-tiles. So, siguro, kahit magkaroon lumabas ang tubig dyan, madali lang punasan. Pero kung ito nakapintura, sigurado, bukod sa pupunas kayo, maglilimas kayo, yung pintura is kailangan nyo na namang pahiran. Diba? So, mas magastos. Kasi sa page po, nababash ako. Okay lang naman kasi syempre, ganun talaga, pag nagbablog ka, given talaga na mabash ka. Pero open naman po tayo sa mga criticism, di ba? So, yun lang. Depende sa inyo. Pwede naman po yan pinturahan nyo kung gusto nyo talagang pintura. Pero sa amin kasi, mas suggest namin yung wall tiles. Medyo mahal o medyo mas mataas ng konti. Pero syempre, kung hindi ka na mag-a-apply ng masilya dito tsaka pintura, nakatipid ka na rin naman pa kahit paano, diba? So, ayan. I-check nyo rin po yung mga unit nyo sa iba-ibang subdivision kung ganito. So, ang naging idea po namin dyan is magpa-install o mag-install ng wall tiles. Ayan. So, pagdating sa size, mas preferred namin yung 30 by 60. Kung gusto nyo naman with accent, yung may mga design, pwede naman. Para, alimbawa, accent wall mo na to eh. Diba? So, yun lang. Parang, minsan may isip mo na pamahal ako pero katagalan kayo lang din po ang magbe-benefit niyan. So ito nga po, marami pong nagtitinda dito sa paradahan ng mga tiles. Pili lang po kayo ng mas mababa kasi pare-pares lang naman ang design. Pare-pares lang din naman po siya. So ito, ay yung tiles dito sa taas tsaka sa baba. Tapos ito po yung sa hagdan. Ayan po siya. So, 2 pinto, 2 kwarto tayo sa taas. Ito na po yung molded door. Ayan. Tapos, ito po yung ating bathroom. Sa bathroom, yung ating toilet bowl, dyan lang daw po yan. Hindi na sila magpapalit. So, ito po, bago namin siya installan ng tiles, is sinisil po muna. Sinisil mo na yung wall para may kapitan. Tapos, bibilihan din po namin sila ng shower set. Ayan. Tapos, ito nga po is meron na rin tayong metal parings para po sa ating kisame. Ayan. Ito po is para sa exhaust. Ayan. So, ito. Yan, meron tong niche. May niche to. Mag-uuha kayo doon. Ayan. So, sige ba? Oo. So, etong baba po, ito nga po pala share ko sa inyo. Itong baba po natin, wala tayong cove ceiling dito. So, kung mapapansin nyo yung ating slab o yung ating kisame dito is may mga crack lines din, may mga hindi pantay. So, good idea. And sinuggest din talaga namin na lagyan ng PVC panels na si client po ang pumili. So, ang mangyayari dito, flat ceiling, nagagamitan natin ng PVC panels. So, sagad-sagad po tayo doon. Ayan, sagad tayo dyan. Dito rin, dito, tsaka po dito. Tapos parang ang plano ni sir dito sa part na to is parang accent, parang TV console, pero abang lang. Again po, yung TV console po namin, hindi po siya kasama sa package kasi yung iba po kasi ayaw. Since kung nakikita nyo sa gawa namin at gusto nyo, pwede nyo naman po yun i-discuss sa amin para naman po masabi rin namin sa inyo na yung pricing. Kasi po, hindi mo talaga siya kasama. Lalo na pag malaki po yung pinaka-extension. Uy, merienda ka muna. Ayan. So, ito pong unit ni sir, 2-room party
edition po ito. Tapos meron din po siyang hallway. Ayan. So, depende sa inyo. Kung mapapansin nyo, parang ano ba yan yung gawa ng Ray House Makeover? Parang pare-parehas na lang. Actually, kung ano rin po kasi nakikita nila sa renovation namin, ginagaya lang din nila. So, ito, turong partition, nung mga nakakaraang araw, naglagay na po sila ng insulation, wirings, tapos kisame. So, ito po, maglalagay din tayo ng PVC panels. Tapos ito nga po pala is nakamasilya na. Ayan. Masilya, tapos may wirings. Ayan. May mga abang na rin po tayo ng wirings para sa pin lights. Tapos doon din po. Tapos ito nga po pala, ayan nga, may hallway din tayo, may railings tayo dito. So pagkatapos po yung pag-install ng tiles, partition naman po ang susunod. So, ito na lang po yung napili naming tiles. Actually, ang preferred nila is plain white. Wala po kasing plain white. Tsaka kung meron man, mas mataas po yung pricing niya. Pero ito po, okay na rin po ito. I think 155. 155 po siya. Sa Tion Paul lang po namin siya in order. Ayan. So, ganun lang. Ito, mas maganda nga rin pong gumagawa kami dito. May mga paulan-ulan. So, nalalaman namin kung saan po yung mga leaks at saan po kami magpo-focus ng waterproofing. So, ito parang konti na lang. Itong part na lang po ang kulang. Ayan. Itong part na lang po ang kulang. Tapos, siguro isunod po natin yung pagpa-partition, tapos isunod po natin yung pag-install ng tiles dito sa may hagdanan. So, para hindi rin po madamage yung ating tiles dito. Ayan. So, baka po, actually, okay na yung permit nito. Pwede na kami magpahukay dyan sa extension. Ang iniisip ko yung pagpasok mo ng materyales kasi minsan hassle po ang pagpapapirma sa office. Kaya doon po sa mga client namin, huwag niyo po kami madaliin. Sa totoo lang, ginagawa lang po namin ng paraan para po makapasok yung mga materyales nyo. Ayan, marami po akong projects pero hindi po ganun kadali magpasok ng materyales. Hindi ko lang pwedeng sabihin dito sa vlog. Ayan, so minsan, isang linggo, walang pumipirma. So kung hindi mo mapapakiusapan ang guard, magkakaroon talaga ng delay yung ating mga projects. Ayan po. So, since waiting tayo sa permit tsaka sa materyales, yung taas halos okay nga, di ba? Nakakaikot po yung aming tao kung saan sila gagawa. Ang mahirap po kasi ngayon, may mga bagyo. So, kung umuulan, dito tayo sa loob. Pag wala, dito tayo sa labas. Ayan. So, ito pong unit ni Sir is malaki po ito. Ayan po yung pinaka-extension niya dyan. So, doon nga po pala sa mga gusto rin magpagawa, mag-PM lang po kayo sa FB page namin. Ayan. Tapos nga po pala, pag may mga ganito kami mga tinitibag-tibag, pinapahakot po namin yan sa hardware. So, ayan po is may bayad. So, baka po bukas, makapag-start na rin po kami dito sa pinaka-extension, pahukay po muna. Ayan. So, sakop na naman si Sir ng Metro o poste ng Meralco. So, dito nga po pala, i-add ko. Bali, naglagay po si Ray ng ilaw dito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito, para po, dito po sa block ni Sir, siya lang merong ilaw dito. So, maglalagay na lang po kami ng downlight fan. So, ito, ang huling
kinakausap ko po kay client is yung nagpa-ocular visit po sila. Tapos ang transaction namin is through bank transfer na lang po. Tsaka ayun, may group chat po kaming tatlo nila Ray. So doon lang po kami nag-uusap-usap nila sir. Actually dito po talaga sa phase 5, malaki po talaga ang extension. Kaya pagdating po sa labor, medyo mataas tayo ng konti. Pati rin po sa materyales, magiging mataas din po kasi nga po mas malaki po yung pinaka-extension. Sabi ko nga, extension po ang pinaka-mahal o magastos pagdating po sa renovation. So, bali, ito na po yung update dito sa unit ni sir. Ayan. So, kahapon, ng isang araw, tinapos po yung pag-i-install ng tiles na 60 by 60. Tapos, today, nakapag-set up na rin po sila para po sa ating partition. Ito po is turong partition lang na merong hallway, may grills. Ayan. So, ito, nakalagay na yung ating dalawang hamba para sa ating pinto. So, according sa may-ari, turong partition lang. Tapos, ayun nga, gusto rin nila itong pa-hallway natin dito. So, okay na rin. Meron na tayong railings. Ayan. So, meron na rin po tayong mga wirings na nakaabang dyan. Para sa switch. Ayan. Para sa outlet, meron na rin. Ayan. So, okay na. Dito sa baba, okay na ako dito. Dito po sa baba, pinasilsil na po namin nun dito kasi ito po is ita-tiles din po yan. Tapos ito pong bathroom, yung tiles kahapon, tiyatanggal na rin po paunti-unti. Tapos ito pong ilalim ng hagdan, ita-tiles po natin to. Hello po, ayan. So, bali itong unit po ni sir is tapos na po siya. So, isi-share ko po sa inyo kung magkano inabot ng ating total cost renovation. Medyo malaki po ito kasi nasa 78 square meter po ang lot area. So, dito po muna tayo sa second floor. Actually malakas po ang ulan, may bagyo. So, good thing na wala pong leaks. Siyempre, bago pa lang pero kailangan po natin i-maintenance yung ating mga roofing tsaka slab. So, turong partition lang po ito na may hallway. Ayan ang ating railings. Caramel brown tsaka black combination. Tapos, wind whisper po. Tapos, caramel brown din po yung ating door. Molded door lang po ito na pininturahan. So, ganito po ang itsura ng isang kwarto. Ayan po. So, actually, dito sa ganitong klaseng unit, kaya naman po yung 3 kwarto. Kaso, syempre, expected, liliit na po siya. So, kung mapapansin po natin, meron na po siyang bed frame. Ang bed frame po na to is di-assemble. Yung may-ari po ang nag-assist doon po sa nag-deliver. Sila po ang nag-order, I mean. Ang ganda. So, no idea lang ako kung saan nila to in-order. Maybe pwede nating tanungin. Tapos, ito po yung ating blinds. Yung blinds po, isa online lang po namin binibili. Pag halimbawa may budget kayo, pwede naman po kayo magpa-customize. Pero kung sakto na po sa inyo yung ganito, pwede naman. Meron sa online. Ayan po. Actually, okay naman siya. Ako mas bet ko yung lagi ko naman nasasabi sa vlog, mas bet ko po yung ating blinds kaysa po kortina. Kasi yung kortina masyadong mahaba. Ayan po. Ayan. So, meron na rin po tayong dito, window, tawag dito. Meron na rin po tayong split type na AC. Meron tayong outlet doon. Yung mga ganito kasing AC, pero pwede mo na siyang i-direct, saksak lang. Pero alam ko pagdating po doon sa panel board, yung connection po ng mga wires dyan is meron siyang circuit breaker doon. Parang ganon.
Ayan po. So, check po natin to. Meron siyang, ayan, meron siyang drawer. Ganda. So, ako lagi ko naman po nasasabi na mas maganda po is di-assemble para hindi po magkaroon ng conflict once na pinasok po natin siya dito sa ating room. Ayan. So, sakto naman, nabubuksan naman yung ating, bukas-sara. Bukas-sara, ayan. Diba? Tapos, lever type na lang po yung ating door lock. Ayan. Yung ilaw nga po pala natin, sa online din po yan. May pin lights tayo. Tapos, meron tayong center light. Ayan. Actually, si Laser po ang pumili niyan. Tapos, naka-PVC panels po tayo dito. Ayan, PVC panels. Ayan, ang ganda. Ayan, diba? So, bali dito naman po tayo sa second room. Ayan po, ang itsura ng ating second room. Mas malaki po itong isang room na to. Ayan po, meron pa siyang ganito. So, kung may cabinet sila, sir, pwede na po ditong ipwesto. Or, kung halimbawa gusto nila maglagay ng TV dyan, pwede natin ipwesto dito. Pwede rin po dito. Meron naman tayong mga existing na outlets. So, same lang po, dalawang room is meron pong 1 HP na split type. Inverter na rin po yan. Tapos, meron tayo ditong tatlong blinds. Brown po yung pinakakulay niyan. So, dito nga po pala, naglagay na rin sila, sir, ng kanilang bed frame. So, sabi ko nga po, di-assemble po yan. So, no idea lang po ako kung saan nila in-order, pero ang ganda. Mukhang solid din to, Mukhang solid. So, hindi ko lang po sure kasi nung in-order po nila to, sila rin po ang nag-asikaso. So, no idea lang po ako sa pinaka-pwesto niyan. Baka may pagbabago pa o yan na po yan. So, same lang po. Meron tayong PVC panels, may pin lights tayo, center light. Tricolor yan. Ayan, tricolor. Pwedeng pin lights lang ang buksan. Ganyan po itsura kung ayaw na masyadong maliwanag. Ayan po. O, diba? So, ang ganda po ng kulay kasi parang nakakasawa na rin kasi yung palaging puti. Pwede naman pala yung ganito na parang white pero may halong konting parang pagkadilaw o pagka-brown. Parang ganon po. So, yung pinto po natin, molded door nga lang po ito Pero, ang gusto kasi na may-ari, talagang touch ng brown. Ganyan-ganyan. So, okay naman. Ayan po. Saan natin yung ating pin lights. Actually, maganda yung nila, sir, kasi talaga to tawag dito, leather. Ayan. So, bed foam na lang ang kulang nito, okay na. So, ayun guys, bali, patay na natin. Ayan, napasok na natin yung dalawang room nila, sir. So, pagdating po sa renovation, huwag na po kayong mag-iba-iba ng kulay. Parang sa kanila nga po, puti, yung ceiling, tapos wind whisper, then caramel brown, meron din tayong black. Ayan po. So, kadalasan, pag kisame o ceiling, mas maganda talaga puti. Kasi kahit paano, maliwanag yan Tingnan nyo. Ayan So, ito naman yung ilaw ni sir dito. Ayan, ang ganda. Tricolor din po ito.
Yan. Tapos yung ating baseboard paint, hanggang dito lang po yan. Hindi yan natin binababa hanggang doon. Kasi depende rin talaga sa gusto na nagpapagawa. Kung gusto nilang may mga baseboard pa. Pero tulad nga ng sinasabi ko, ako mas bet ko po may baseboard. Ayan o. Tingnan nyo. Yung ating cornisa tsaka yung ating lining na baseboard is ganda. Ayan o. Diba? So, etong unit nila is i-turn over na po natin. Nalinisan na, na-retouch na. Yung ating staircase, ayan do. Ang tiles po pala nila, baba taas, same lang. Yun din po yung sinasuggest ko kadalasan. Na mas maganda po yung tiles nyo sa baba sa taas, parehas na lang. Kasi pag iba-iba, parang ang OA na siya. Ayan po. Tapos dito po sa may landing na lang po ang tawag ko. May nagsabi sa akin kung anong tawag dyan, nakalimutan ko lang po. Nilagyan lang namin siya ng tiles. Ayan. Para kasing islab to ng CR eh. Sakop pa to ng islab ng CR. So pag nagkakaroon ng leaks, nadadamay siya. Ayan. So, mas malinis kasi naka-tiles, hindi mo alalahanin yung pintura mo na may gagapang na tubig dyan. Tapos, ito naman po yung ating bathroom. Yan. Meron po tayong exhaust fan dyan. Ang size po is 10. Tapos, meron tayo ditong shower. Ayan, shower set na yan. 3,999 po ata yan sa Tion Paul. Maganda siya. Tapos meron tayong lalagyan ng sabon. So, dito sa pinaka-bathroom, ako na lang po ang pumili ng accent. Tapos, marble white na 60 by 60. Tapos, tinanong ko lang kung saan ipupwesto yung kanilang shower. Ayan. Tapos binili namin to sa All Home. Tapos ito po sa Lazada. Tapos ginawan din po namin siya ng lavatory. Ayan, lavatory cabinets. So medyo basa pa yan. Yung accessories ni Lumina, toilet bowl, tsaka po itong lavatory, stay pa rin yan. Binilihan ko na lang po siya ng gripo sa Lazada. Ang mahal kasi sa All Home, naku, nasa 1,000 mahigit. Ito magkano lang po ito. Parang nasa 2K pa nga po mahigit yung kasi stainless daw. So, sabi ko sobrang mahal naman. So, ito na lang. Tag 300 lang. Okay naman siya. Tapos yung ating bidet, yung toilet bowl, sira na po yung ano niyan, cover seat. Bali, binilihan ko na lang din po sa online. So, okay na po yan. Tapos meron din po tayong nilagay na niche. Tapos yung ating floor drain na 10 by 30 cm po ang pinaka lapad. Tapos yung floor tiles po natin 60 by 60. Pero pagdating po dito sa may shower area, ginagawa siyang 30 by 30. Hinahati-hati, parang ganon. Ayan, okay na. Ito rin po pala sa Unity Sir, lahat po ng kisame is naka-PVC panels. Ayan, PVC panels po ito. Pati po sa kitchen, sa kwarto sa taas naka-PVC. So, wala na tayong pintura dyan, kornisa lang. Ayan, meron din siya. So, bali guys, ito naman po yung ating, ayan, living area. Yung taas po, na-vlog ko na po yan. Ayan yung ating ilaw dyan sa stair. Ayan. So far, ito po yung pinakamalaking Angeli SF na nagawa namin dito sa Lumina. Mapapansin nyo, meron na rin po siyang mga gamit. May mga furniture na. Ayan. Mostly talaga naglalaro lang talaga sa brown, white. Tapos, ayun. Doon lang sila sir, yung pinaka-combination po nila hanggang doon lang. Kumbaga hindi na sila naglagay ng maraming kulay.
may touch pa rin naman ng black. So, yung mga furniture, sila po ang bumili. Ayan po. So, meron tayong blinds dito. Ito pong, actually, sa pinakagawa talaga namin, parang 2022 pa, 2021 yata, nagtatiles na rin po talaga kami sa ilalim ng hagdan. Kasi nga, dito po sa Lumina, prone po yan kasi sa leaks. Sa page, sa Facebook, pag nagpo-post ako about sa leaks, akala nila tinayos namin yan para hindi na magkaroon ng leaks. Hindi po. Kahit itayos namin yan o kahit ipintura namin yan, magkakaroon pa rin ng leaks kung hindi mo gagamutin yung exterior wall na pinagmumulan po ng mga leaks. Ayan. Meron po kasi mga hairline cracks yung pinaka-wall ni Lumina. Kaya ako po, nagiging suggest ko po talaga, etong part lang naman to ng living natin, yung ating ilalim ng hagdan, tsaka doon po sa baba ng hagdan. Kasi, yan po talaga yung kadalasan na may mga leaks. So, kung ayaw mo ng sakit sa ulo, huwag mo na intindihin yung sinasabi ng iba. Kasi, actually, tagal na nga namin itong ginagawa na nagtatiles kami sa part na yan. Kasi ang dating sa iba, para daw hospital, para daw sementeryo, di ba? Opinion po nila yun eh. Pero, na kayo yung titira, kayo yung ayun nga, kayo ang titira dito, mapipigure out nyo yung purpose niyan. Tulad niyan, andyan po yung ating sofa set. So, eto po, magagasgas yan eh. Magagasgas kung pintura po yun nandito. Diba? Ako kahit hindi tayo magpustahan, kasi ganito sa bahay eh. Yung bahay namin kasi townhouse. Eto kasi kay Sir Single. So, yung wall talaga niya, exposed talaga. Ako, townhouse, may katabi. So, pintura lang kami ng pintura ni Ray. Magagasgasan naman dahil syempre, gumagalaw yung sopa. Mga bata, malilikot. Natutuklap yung pintura. Diba? Yung iba kasi parang yung mentality nila, pag gano'n, naka-tiles, iba, negative. Pero kung tatanungin nyo sa ibang bansa, halos parang kahit nga ceiling nila naka-tiles parang gano'n eh. Tapos meron din mga nagko-comments na baka pag lumindol, masisira. Diyos ko naman, ang sa amin po kasi, renovation lang. Pag nangyari yung mga ganyang kalamidad, parang labas na kami. Siyempre, given naman na pwedeng may mangyari, diba? So, natatawa lang po ako sa Facebook na share ko lang po sa inyo. So, ito po, napakasimple lang ng renovation namin dito. Kasi, yun din naman talaga ang sinunod namin, yung gusto ng may-ari. Pero yung tiles po talaga dyan sa ilalim ng hagdan tsaka sa baba ng hagdan, suggestion po talaga namin yan. Kasi, ayoko rin naman na, may leaks na naman. Yung pintura ko lumobo, diba? So, magpapabalik-balik tayo niyan. At least, si Sir, ang imi-maintenance lang niya, yung waterproofing dun sa labas. Kung tutusin, di ba, kay Lumina na ngayon, pero inayos namin. Ayan din ang kagandahan ng nakatiles, malinis po siyang tingnan. Parang, i-consider mo lang siyang pintura. Pintura lang din siya na white. Ayan, di ba? So, dito po yung TV area nila. So, nagpalagay lang po si Sir ng fluted panels. So, naglagay na lang po kami ng mga convenient outlet. Ayan po. So, pagdating naman po dito, sa dining, 8-seaters po ito. Ayan. Buksan na natin yung dito sa my kitchen. Ayan po. So, napakalaking pamilya kasi 8-seaters to eh. Ang ganda. Ayan. So, may balot pa, may plastic pa. Talagang fresh na fresh. Hindi ko lang po alam kung saan sila Sir nag-order. Pero parang doon lang din sa in-orderan ko sa Inos. Ayan, mas mura kasi doon. Ang pinaka-suggest ko po talaga, pag kumuha kayo ng dining set, mas maganda, kahoy, tapos, kasi kumukuha tayo lagi doon sa, parang nagbe-base tayo lagi sa magandang design. Ang pagdating sa ganito po kasi, ang base natin, yung matibay yung paa, matibay yung paa ng mga paa ng bangko, di ba? So, ayan po. Meron din tayong blinds dyan. Yung pinto ni Lumina,
Yung back door, dito na lang po namin siya nilagay. Ayan. Ayan po, oh. So, ito po talagang sadya po na double lock na lang para safe din. Ayan. Tapos, naglagay na lang po kami ng pasadyang handle para kahit paano, meron din siyang hawakan dito. Ayan, yung blinds natin. Tapos, dito naman po, medyo natagalan lang yung aming pagkukumpleto sa cabinets. Kasi nga po, tawag dito, yung pinaka-handle, in-order po namin to sa TikTok. Sa All Home po kasi nasa 150 plus po ata yan. 100 plus. Eh sa TikTok nasa 52, 58, parang ganon. Nag-try lang po ako umorder ng isa, legit naman. Eh ang kailangan po namin 26. So yung 25, ang tagal dumating, inabutan pa ng bagyo. Kaya nahirapan pa mag-deliver yung rider. Tapos meron din po tayong pailaw dito, ayan. Ayan. Sa pagdi-design po namin dito, pag-renovate namin dito sa unit ni Sir, hinayaan niya lang po kaming bahala na. 'Di ba? So far, maganda naman yung feedback ni Sir kasi sabi niya, okay na ako dun ma'am kasi maganda naman po yung kinalabasan. Ito po dual tab na sink. Sa TikTok din po ito binili. Ayan. Ang kagandahan po kasi dito, bukod sa malaki na malalim, kumpleto na. So, ayan po. Tapos yung ating built-in stove, ayan din po siya. Sa Lazada namin siya in-order, pati yung ating extreme na, tawag nito, range hood. Ayan. So, ito yung ating cutlery. Ayan. Ito po sa plus po ito. Ayan po. Tapos ito rin po, may cables dito. Ang kagandahan po kasi na malaki yung unit ni Sir, malaki rin po yung kitchen. Malaki yung kitchen, kaya alam nyo na, marami talagang cabinet. So sayang naman, ito po yung sa gas tank. Ayan. So ito po, naka-PVC lang po tayo dito, flat ceiling lang. Ayan po. Dito rin po naka-PVC panels din po tayo. Ayan. Ang ganda. So, dito naman po yung ating garage area. Ayan, meron tayong mga nilagay na convenient outlets. Ayan, dito yung AC ni Sir. Ayan, dyan ang baba ng tubig. So, napakalaki, kasyang-kasya po. Actually, tinry po namin si Rambo ilagay dito. Yung kulay red namin sa sakyan. Kasyang-kasya. So, nakakatuwa. Ayan po siya. Tapos, ang ceiling po natin dito is metal spandrel. Ayan. So, guys, yung gantong pailaw, mas parang advice ko siya kung gusto mong maganda-gandang siyang tingnan o parang aesthetic ang peg. Ang kagandahan kasi sa surface type, pinapalitan lang siya ng bulb. Yung iba po kasi nabibili na LED, napupunde. Mabilis sa punde. Hindi ko lang kasi yung iba pong pin lights, okay naman. Pero yung ganito, yung isang klase na ini-install namin, mabilis na mapundilan na kung hindi gagamitin. Tapos meron din tayong screen door dito. Ayan. So, meron pang mga kahoy-kahoy na natira dito. Ayan. So far, turnover na po namin to. Ayan. Ayan po. So, ayan, palagi ko naman po sinasabi sa vlog ko, basta pag nagkaroon po ng problema, mag-PM lang po sa amin. Kausapin kami ng maayos kasi, pinupuntahan naman namin agad. I-add ko rin po pala, naglagay rin pala si Ray ng doon, outlet para sa CCTV. Ayan. Pero sa ngayon po kasi sobrang daming projects namin. Tapos lalo na pag ang concern nyo is about sa mga leaks, hindi po talaga yan agad minsan napupuntahan kasi syempre umuulan. Baka madisgrasya yung tao natin o kaya
paano namin i-apply yung mga waterproofing na yan. So pag ganyan po, i-message nyo lang ako. Ayan, kausapin nyo kami ng maayos. Ito naman po yung kuha dito sa may labas. Ayan. Ito po ang kuha niya sa labas. Ang ganda, ang laki, ang lawak. Ayan po. Yung ibang ilaw ni Sir hindi na gumana kasi po nung bumagyo, talagang talagang nasiksikan ng tubig. Ayusin na lang po ni Ray. Ayusin na lang. Ayan. So meron din po tayong trench drainage dito. Ayan. So okay na. Ang ganda ng gate natin.